Maraming lalaki ang gustong manlibre sa kanya pero hindi niya pinayagan. Noon lang siya hindi tumutol dahil si Marcus ang manlilibre sa kanya. Bukod kaya sa una na nitong dahilan, may iba pa itong rason sa panlilibre sa kanya? Talagang babalik ako rito. Kahit hindi mo ako ilibre, sabi niya, baka araw-arawin pa niya basta naka-duty ito. Kung hindi lang ko kontra ang Grandpa Leopold at Grandma Margaret niya, baka magtrabaho pa siya sa cafe para palagi silang magkasama ni Marcos. Basta, wag mo nang tatakutin ang mga kasama kong crew ha. Masungit pa man din ang manager namin. Sabi ni Marcos, tumango siya. Basta ikaw ang magsaserve sa amin ha. Iyon lang naman ang dahilan kaya pinagbantaan niya ang mga kasama nito dahil masyadong mapilit ito samantalang gusto lang naman niya ay si Marcus ang mag-serve sa kanila. Kami rin ba ililibre mo? Nakangiting tanong ni Helga. Hindi, sagot ni Marcus. Si Zom lang. Sumimangot si Helga. Bakit siya lang? First time din naman namin dito sa cafe Saka parang siya lang ang kakilala mo. Angal nito. Umangat ang isang sulok ng mga labi ni Marcus. Si Zom ang nangakong manlilibre sa inyo, hindi ba? Kaya siya ang magbabayad ng para sa inyo. Hindi niya maiwasang matawa nang tumalikod dito. Maging si Adelpha hindi rin maiwasang namamangha habang tinitingnan nito palayo. Kakaiba talaga siya, kuripot, nakasimangot na sabi ni Helga. Poy talaga, si Zam lang ang ididilibre niya. Tama naman siya. Ako ang nangako manlibre sa inyo, hindi ba? Sabi niyang hindi maalis ang ngiti sa mga labi. At least, hindi siya mayabang na kaya niyang tayong ilibre tatlo kahit hindi naman niya kaya. Depensa ni Adelpha. Masarap ang pakiramdam niya habang pinagmamasdan si Marcus na kumukuha ng order sa kabilang mesa. Nagkaroon na siya ng crush dati pero ngayon lang niya naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. At ngayon, lang niya naranasang matulala at parang tangang naghihintay na tapunan nito ng tingin. Lumapad ang ngiti niya nang lingunin siya nito at bahagyang initian. Doon niya ito nakitang umiti ng hindi cynical or formal at para sa kanya, ang ngiti nito. May naisip lang ako. Parang wala sa sariling usal niya. Ano? Sabay na tanong ni Adelpha at Helga. Sa tingin ko, crush din ako ni Marcus. Nahihiya lang siya. Good luck, friend, sabi ni Helga. Dahil mukhang mahihirapan ka sa kanya. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na kakilala natin. Mas mataas ang pride ng mga mahihirap. Kung hindi mo napansin, ayaw niya ang ginawa mong pagmamanipulate sa kanya. Galit siya sa mga spoiled brat na tulad mo. Pinagbigyan ka lang niya kanina dahil customer tayo. I think Marcus is nice, komento ni Adelpha. Kung ayaw niya sa brat, huwag mong ipakilala sa kanya ang pagka-brat mo. Ngumiti siya nang matamaan si Marcus na pabalik sa mesa nila. Tingnan natin kung hanggang kailan niya magagawang magalit sa magandang spoiled brat na katulad ko. Sabi niya. Bakit? Dito mo ako dinala, Zam. Doon na lang sana tayo sa paborito kong cafe. Sabi ng lola niya na labis ang pagtataka habang papasok sila sa Sanders Cafe. Nagsashopping sila sa mall nang maisipan niyang dumaan doon. Nginitian niya ang gwardiya na halos kilala na siya. Luminga siya sa paligid. Grandma, gusto ko lang makilala ninyo ang crush ko. Sabi niya at inuko pa ang mesa malapit sa glass window. Nginitian niya si Marcos at bahagyang kinawayan. Nagsiserve ito sa isang grupo ng babaeng teenagers. Madalas na siyang maglagi sa lugar na iyon. Halos kilala na siya ng lahat ng crew doon. Kaya pala dito mo ako dinala. Nanhunoksong sabi ng lola niya. Sino siya? Siya siguro ang may-ari ng cafe. No, Grandma? Kaswal na sabi niya. He works here. Kumunot ang noon nito. Working student? Yup. A very handsome working student. Kaya lang, huwag po ninyo akong isusumbong kay Papa ha. Baka magselo siya dahil akala niya ay ipagpapalit ko na siya sa iba. Lumapad ang ngiti ng kanyang grandma. Nang mapansing papalamit si Marcus. Hi, mabuti naman at ikaw ang kukuha ng order namin. Alam ko na ite-terrorize mo na naman ang ibang crew kapag sila ang nag-serve sa'yo. Nakangiting sabi nito. Mas madalas na itong umiti kaysa noong una niyang pagkakakilala. Kapag humingiti ito, parang hindi ito galit sa mundo. Noong una ay naiilang ito sa kanya, subalit nang nagtagal, ay nasanay na rin ito sa kakulitan niya. May I have your order, please? Iyong waiter, sino pa? Pabirong sabi niya. Anyway, meet my grandma.
Mrs. Margaret Alonso. Grandma, classmate ko po si Marcus Lobregal. Inilahad ng binata ang palad. Pleased to meet you, ma'am. Formal ngunit magaling na sabi nito. Namutla ang lola niya habang pinagmamasdan nito si Marcus. Nagulat siya nang biglang tumayo ito at kinuha ang bag. Parang nakakita ito ng multo, ni hindi pinansin nito ang nakalahad na palad ni Marcus. I'm sorry but we have to go, Zam. Sabi nito, Grandma, are you okay? Nag-aalalang tanong niya. Masama po ba ang pakiramdam ninyo? Maupo muna kayo at magpahinga, ma'am, sabi ni Marcus at tinangkang alalayan ito. No, protesta nito at tinabig ang kamay ni Marcus na parang ayaw nitong masayarin ang kamay ni Marcus. Zam, gusto ko nang umalis dito. Ora mismo, hindi na niya nagawang magprotesta nang hatakin na siya nito palayo. Wala siyang nagawa kundi lingunin ang madilim na anyo ni Marcus habang nakatingin sa kanila. Bilang pakonsuelo ay nagpahabol siya ng flying kiss dito. Grandma, what's wrong? Tanong niya kay Grandma Margaret nang nakasakay na sila sa kotse. Hindi niya magawang magtanong noong una dahil galit ito sa hindi niya malamang dahilan. Madilim ang anyo nito habang nakatingin sa harap ng sasakyan. Parang may dinaramdam ito, hindi niya alam kung ano. Nagtataka rin siya sa ipinapakita nitong ugali kay Marcus. Parang nabastos tuloy ang binata. Di naman ito likas na bastos o mata pobre. Di naman siguro ito tumututol kay Marcus dahil lang sa mahirap ito. Sumandal ito at pumikit na parang pagod na pagod. I'm sorry, Iha. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko. Bahagyang napayuko siya. Baka naman ayaw ninyo kay Marcus? Sinabi ko lang naman sa inyong tungkol sa kanya dahil hindi ko magagawang i-share kay mama ngayon. Gusto kong makilala niyo siya dahil mabuti siyang tao. Malungkot na pinagmasdan siya nito at hinaplos ang kanyang buhok. Do you really like that young man, Zam? Tanong nito. Ngumiti siya. Yes, Grandma. I really like him. Yumakap siya sa baywang nito. Pagbigyan na po ninyo ako. Ngayon lang naman po ako nagka-crush. Malapit naman na akong mag-18. Promise, pagbubutihin ko ang pag-aaral ko kahit na maging boyfriend ko pa si Marcus. Nanlaki ang mga mata nito. Nanliligaw ba siya sa'yo? Not yet, dahil wala yatang mas importante sa kanya kundi ang pag-aaral niya. Mahirap man siya pero matalinis siya at may pangarap. Kapag nakilala niyo siyang mabuti, magugustuhan niyo rin siya. Pagmamalaki niya, bumuntong hininga ito at niyakap siya ng mahigpit. Zam, I'm sorry. Dahil ba iniwan natin agad si Marcus kahit hindi pa kayo nagkakakilala ng maayos? Medyo nakakahiya nga iyong ginawa ninyo dahil basta na lang kayong nag-walk out ng walang dahilan? Pero, maiintindihan niyo ni Marcus? Hindi yon ang ibig kong sabihan, Iha. Mabuti pang layuan mo na siya habang maaga pa, habang hindi ka pa masyadong nasasaktan. Walang mabuting idudulot ang pakikipaglapit mo sa kanya. Natigalgal siya. Grandma, bakit po? Mabait na tao si Marcus. Wala siyang ginagawang masama sa inyo o sa akin. Sa tagal ng pagkakakilala namin, naging perfect gentleman siya kahit alam niyang crush ko siya. Hindi niya sinamantala yon. Sana naman, bigyan niyo siya ng chance. Ayoko sa kanya para sa'yo. Mahina ngunit mariing sabi nito. Bakit, Grandma? Dahil mahirap lang siya? Palagi siyang magkasundo nito. Kaya nagtataka siya kung bakit tinututulan nito ngayon si Marcus na wala namang ginagawang masama rito. Nakadama siya ng pagre-rebelde. Kapag may nakikipagkilala sa kanyang mayayamang lalaki, walang tutol ito. Hindi kasalanan ni Marcus na maging mahirap para ayawan nito. Iniiwas nito ang tingin sa kanya. Hindi ko pa kayang sabihin ang dahilan sa inyo ngayon. Mahirap pang ipaliwanag. Basta ngayon pa lang makabubuting iwasan mo na siya. Lalo kang masasaktan kapag nalaman ito ng grandpa mo. Tsak kung hindi niya ito magugustuhan. Hi Marcus! Bati ni Zam dito nang tabihan niya ito sa bench. Seryoso nagbabasa itong mag-isa katulad ng nakagawian nito. Kumain ka na ba? Tanong niya. Pasado 12:00 na ng tanghali pero hindi niya ito nakitang pumunta sa kantin para kumain. Samantalang siya ay nakakain na kasama ang mga kaibigan. Nahihiya naman ito kapag niyayaya niya. Oo. Pilit na sagot nito. Tumabi siya. Sinungaling. Hindi ka pa kumakain. Bumuntong hininga ito at parang napapagod na tiningnan siya. Marami pa akong kailangang i-review. May exam tayo bukas sa Trigo.
May pasok pa ito sa cafe sa gabi kaya wala itong oras para mag-review, maliban sa bakanting oras nila ng araw na iyon. Palagi na lang itong abala kapag nakikita niya, kung hindi nagtatrabaho ay nag-aaral ito, pero hindi ibig sabihin magpapakagutom ka na. Inilapag niya ang plastic bag na may lamang sandwich at gatas na nasa Tetra Pak. Di ako aalis dito hanggat hindi mo iniinom yan. At huwag mo ring sasabihin sa akin na hindi ka umiinom ng gatas dahil maganda yan sa utak. Hindi ka mapapagod sa pagre-review kapag uminom ka ng gatas. Isinara nito ang librong binabasa at pinagbastan siya. Bakit ginagawa mo ito sa akin? Tanong nito. Alin? Pinapakain kita? Siyempre, gutom ka. Hindi ka naman makakapag-review na maayos kung walang laman ng tiyan mo, di ba? Sabi niya, habang tinatanggal ang plastic wrapper ng sandwich at inilagay sa kamay nito. Umiling ito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit masyado kang mabait sa akin? Samantalang madalas namang nagsusuplado ako sa'yo. Tinitigan niya ito. Because I like you, Marcus. Kakaiba ka sa mga lalaking kakilala ko. Bahagyang tumawa ito. Parang ngayon ka lang nakakilala ng mahirap. Tinuon niya ang mga mata sa langit. Siguro nga ay nasanay akong makihalubilo sa mga mayayaman. Pero halos lahat sila walang pakialam sa buhay. Palibhasa, akala nila tiyak na ang kinabukasan nila dahil marami silang pera ngayon. Kasi nandiyan ang mga pera ng pamilya nila na magulang nila para wala silang pangarap. Kinagatan nito ang sandwich. Wala akong oras para magpasarap katulad nila. Nahati lang ang panahon ko sa pag-aaral at sa pagtatrabaho dahil may pangarap ka. At dahil may sarili rin akong pangarap, dapat lang na dumikit din ako sa taong may pangarap, no? Nakangiting sinulya pa niya ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging sagabal sa ambisyon mo kapag naging girlfriend mo ko. Gulat na pinagmasdan siya nito. Pagkatapos ay halos maubos ang gatas. Parang aatakihin ito sa puso. Bahagyang nagdilim ang mukha nito. Hindi yata nito nagustuhan ng sinabi niya na masyado yata siyang open sa nararamdaman niya. Minsan ay nagsasalita siya ng hindi nag-iisip. Nililigawan mo ba ako? Tanong nito pagkalipas ng ilang sandali. Parang inipon muna nito ang lakas ng loob bago siya tanungin. Kumibot ang mga labi niya. Medyo. Bukas siya sa nararamdaman niya kahit hindi niya alam kung gusto siya nito. Ngunit alam niyang siya lang ang babaeng pinapansin nito. Palibhasa ay may kakulitan siya. Hindi lang niya alam kung sineseryoso nito ang nararamdaman niya. Dumilim ang anyo nito. Ayokong ako ang nililigawan ng babae. Para sa akin, lalaki pa rin dapat ang manliligaw. Itinago niya ang sakit na nararamdaman sa pamamagitan ng pagkainis. Hindi niya ito hahayaang i-reject siya. Masyado ng maraming emosyon ang naibuhos niya rito para i-reject lang siya. Kung hindi kita liligawan, liligawan mo ba ako? Matapang na tanong niya. Baka abutin pa siya ng siyam-siyam pero hindi siya pinapansin nito. Baka ang tingin lang dito sa kanya isang spoiled brat. Dapat nitong malaman na seryoso siya rito. Hindi pa siguro siya tuluyang nai-inlove dito pero malapit na siya roon. Kaunting panahon na lang. Isa pa, naniniwala siya sa pagkakapantay ng mga babae at lalaki. Hindi siya si Maria Clara. Pinalaki siya ng mga magulang niya na prangka sa pagsasabi ng nararamdaman. Kung ayaw ni Marcos sa ugali niya, wala siyang magagawa. Pero hindi siya makakatagal kung itatago niya ang kanyang damdamin. Bahagyang lumamlam ang mga mata nito. Kung liligawan kita, hindi rito sa loob ng campus o sa ibang lugar. Sa bahay kita pupuntahan at harapin ko ang mga magulang mo. Nakagat niya ang ibabang labi. Kina-grandma lang ako nakikitira dahil nasa Davao ang mga magulang ko. Ginagap nito ang kamay niya. Kahit sino ang guardian mo, dapat lang na harapin ko sila. Hindi ko ugaling makipagligawan sa kung saan-saan. Matino kang babae kaya dapat lang na tratuhin kita ng maayos. Natutuwa siya dahil may respeto ito sa kanya. Hindi ko dito katulad ng ibang lalaki na baka sinamantala na ang kahinaan niya. Hindi nga siya nagkamali ng pagkakakilala rito. Matinong tao ito kahit na mahirap. Iginagalang siya nito. Kaya hindi niya dapat masamain kung ayaw man itong siya ang manligaw. Nakagat niya ang ibabang labi. Naalala niya ang babala ng lola niya. Hindi nito gusto si Marcos para sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Hindi siya sigurado kung magiging maganda ang pagtanggap nito sa
lolo at lola niya. At ang masama, baka magsumbong pa ang mga ito sa mga magulang niya. Ipapakita ko na malinis ang intensyon ko sa'yo. Ayokong isipin nila na hindi kita ginagalang. Saka wala akong dapat ikatakot dahil wala naman tayong gagawing masama. Kung maniligaw man ako sa'yo, hindi ibig sabihin ay sisirain ko na ang pag-aaral mo at ang kinabukasan mo. Umaliwala sa mukha niya. Ibig sabihin talagang liligawan mo na ako? Excited na tanong niya. Natawa ito at pinisil ang baba niya. Ang kulit mo talaga? Ngumiti siya. Sabihin mo muna sa akin na liligawan mo ako na pupunta ka talaga sa bahay namin para ligawan ako. Please? Yes, Miss Zamier Abadia. Liligawan kita. Hindi ka katulad ng ibang babae na mababa lang ang tingin sa akin. Wala kang pakialam kung mahirap lang ako o kung working student lang ako at hamak ng scholar. Kahit na wala akong mamahaling damit o hindi ako kumakain sa mamahaling restaurant. Gusto kita dahil palagi mo akong inaalala. Naisip ko lang na bukod sa nanay ko, ikaw lang ang babaeng nag-aalala para sa akin. Sabi nito na biglang lumungkot ang tinig sa huli. Pinisil niya ang pisngi nito. Huwag ka nang magdrama. Masaya na nga ako eh. Tapos malulungkot ka pa? Parang napipilitan ka lang tuloy na ligawan ako. Ewan ko ba kung bakit hindi kita inihagis pala yon noong una pa lang, samantalang napakakulit mo. Sumusukong sabi nito. Because I can make you laugh and smile. Saglit na nag-isip ito at ngumiti. Parang sinabi mo na hindi ako marunong ngumiti. Totoo naman. Palagi magkasalubong ang mga kilay mo. Sumimangot siya at ginaya ang ekspresyon nito kapag nagsusuplado. You are right. You made me laugh and smile dahil ikaw na ang pinakamakulit na babaeng nakilala ko. Sumandal siya sa puno. Mabuti naman at napansin mo ang good points ko pero hindi ko pa yata naririnig na akong pinakamagandang babae na nakilala mo. Iniiwas nito ang tingin at naging seryoso ang anyo. Matagal mo nang alam yun. Bakit kailangan ko pang sabihin? Hinatak niya ang manggas ng t-shirt nito. Sabihin mo na please. Gusto mo talagang makarinig ng compliment galing sa akin. Maniniwala ako kapag sa'yo na galing. Paglalambing niya. Umiling ito at inayos ang mga gamit. Saka ako nalang sasabihin sa'yo kapag formal na kitang niligawan sa bahay nyo. Kung ngayon mo ako popersahin, bigyan ka ng compliment, baka maubusan na ako ng maipambobola sa'yo. Hindi naman kita pahihirapan kapag niligawan mo ako. Madali naman akong mabola. Natatawang sabi niya. Narealize niya na sumasakay na rin ito sa mga pagbibiro niya. Hindi na ito kasing stiff tulad ng dati. Kailan mo ako dadalawin sa bahay? Zam, you look so pretty, sabi ng lola niya nang bumaba siya sa grand staircase. Pinili niya ang paborito niyang bestida at tiniyak niyang maganda siya para sa araw na iyon. Hinalikan niya ito sa pisngi. Thank you, Grandma. Bati niya at ngumiti. You also look great. Nasaan po si Grandpa? Nasa library pa dahil may kausap siyang tauhan niya sa telepono. Alam mo naman yon, puro negosyo. Darating na po ang bisita ko, baka paghintayin pa niya tayo. Pinagmasdan siya nitong mabuti. So tell me, Iha, ano nangyari sa'yo? Ngayon lang kita nakitang ganito kaganda at kasaya. Samantalang dati, samba ko lang mukha mo kapag may nanliligaw sa'yo. Natawa siya. Kung maaari lang ay hindi siya lalabas ng kwarto kung hindi lang kabastusan sa bisita at lalong hindi siya nagpapaganda. Hanggang maaari ay mukha siyang pindangga para madismaya ang maliligaw niya at hindi na bumalik pa. Di na niya kailangan pang mag-aksaya ng panahon na magpaganda dahil pinabastet din naman niya mga ito. Siyempre, espesyal po ang bisita ko ngayon kaya dapat lang na maganda ako dahil baka magbago ang isip niya na ligawan ako. Pwede ko bang malaman kung sino ang maswerteng binatang yon? Di mo kasi nabanggit sa amin ng grandpa mo kung ano ang pangalan niya o kung saan pamilya siya nanggaling. Kaklase mo ba siya sa university? Nakagat niya ang ibabang labi dahil hindi niya masagot ang tanong nito. Hindi rin niya sinabi rito na si Marcus ang dadalaw sa kanya dahil ayaw niyang bigyan ito ng pagkakataong tumutol. Gusto niyang makilala nito mabuti si Marcus at bago ito husgan dahil lang sa mahirap ito, malalaman din ninyo, Grandma. Senyorita, may naghahanap po sa inyong gwapong binata? Marcus daw po ang pangalan, sabi ni Letty. Ang kawaksi nilang kaedad lang niya. Hindi nito maitago ang paghanga kay Marcus sa klase ng ngiti nito. Papasukin mo, utos niya.
Hindi niya maalis sa mga mata kay Marcus pagpasok nito. Nakaasol itong short sleeve polo na may katernong brown na denim cut pants at itim na Oxford shoes. Kayang-kaya nitong dalhin ng damit. Mukhang mayamang tingnan nito dahil kahit laki sa hirap, parang galing ito sa maharlikang angkan. Good evening, Zam. Bati nito. Sinalubong niya ito. Sa akin ang mga bulaklak na iyan, hindi ba? Sabi niya at kinuha ang isang pumpon ng mga rosas mula rito. Excited siya kung pinaghandahan niya ang unang gabi ng panliligaw nito. Naghanda rin ito. Tiyak niyang um, luluwa ang mga mata ng babae sa campus nila kapag ipinirada niya ito na ganoon ang itsura.